Mga kaibigan, mga kalingap, minsan talaga mapapatanong ka na lang ano ba talaga ang totoo. Dahil dati ang sabi, gusto na raw ng katahimikan, ayaw na raw sa vlog, ayaw na raw sa bashing at gulo ng social media. Pero ngayon, bakit may bagong YouTube channel? Ito ba ang totoong dahilan kung bakit nagpatulfo? O baka naman may ibang kwento sa likod ng lahat? Ngayong araw pag-uusapan natin yan. Hindi para manghusga, kundi para himayin ang sitwasyon na pinag-uusapan ngayon ng maraming netizens. Dahil sa mundo ng social media, isang post lang, isang upload lang pwede nang magbago ang tingin ng tao. At alam niyo mga kaibigan, kapag pinasok mo ang mundo ng content creation, hindi lang views at subscribers ang kapalit niyan. Kasama dyan ang stress, bashers, reactions, at minsan pati personal mong buhay na dadamay. Kaya tara pag-usapan natin ito ng may sense, may respeto, pero diretsahan. Unang tanong ng marami, bakit gumawa pa ng YouTube channel kung gusto na pala ng katahimikan? At honestly, valid naman yung tanong ng netizens. Kasi noong mga nakaraang issue, paulit-ulit na sinasabi na ayaw na raw magpa-vlog, gusto na lang ng tahimik na buhay, iwas stress, iwas bashing, iwas gulo. Pero ngayon, biglang may happy 1.43 subscribers post. Natural mapapaisip ang tao. Kasi hindi mo naman masisisi ang publiko kung malito sila. Dahil kapag public figure ka o kilala ka sa social media, bawat galaw mo talagang mapapansin. At tandaan natin, ang YouTube hindi lang simpleng app yan. Kapag gumawa ka ng channel, parang sinasabi mo rin na handa kang makita, mapanood, mapag-usapan, at minsan ma-judge. Hindi kasi pwedeng gusto mo lang yung support pero bawal ang opinyon ng iba. Alam niyo mga kaibigan, maraming tao ang akala madali lang maging content creator. Akala nila kamera lang, upload lang, tapos pera na agad. Hindi nila nakikita yung pressure. Hindi nila nakikita yung mental stress kapag ikaw na pinag-uusapan. Kapag may issue ka, isang screenshot lang viral ka agad. Kapag may nasabi kang mali, isang reaction video lang, trending ka na. At dito pumapasok yung reality ng pagiging content creator. Kapag public ka, hindi mo kontrolado ang reaksyon ng tao. Kahit good vibes content pa yan, may masasabi ang bashers. Kahit tumutulong ka pa minsan, may pupuna pa rin. May magsasabing scripted. May magsasabing nagpapabango lang ng pangalan. Ganun katindi ang social media ngayon. Pero fair tayo dito. Posible rin naman na nagbago lang talaga ng isip. Baka noong panahon na sinabi niyang gusto niya ng katahimikan, emotionally drained talaga siya. Baka napagod. Baka nasaktan sa mga bashers. Baka gusto muna niyang umiwas. Pero habang tumatagal, baka na-realize niyang gusto niya pa rin gumawa ng content. At wala namang masama doon. Dahil maraming tao rin naman ang umaalis sa social media tapos bumabalik ulit. Ang problema lang kapag public figure ka, lahat ng sinabi mo dati babalikan ng netizens. At yun ang mahirap. Ngayon, ito ang pinaka-main issue. May contradiction ba? Kasi kung dati ayaw mo ng vlog dahil ayaw mo ng gulo, tapos ngayon gagawa ka ulit ng content natural lang na may magtanong. At ang social media, mabilis yan. Minsan hindi mo pa na ipapaliwanag ang side mo, may conclusion na agad ang mga tao. Kaya importante talaga ang consistency. Kung ano yung pinapakita mo, sana tugma rin sa actions mo. Dahil sa internet, mahirap magpaliwanag kapag iba ang nakikita ng tao. At ito ang pinakamahalagang punto dito. Kapag isa kang content creator, hindi mo talaga maiiwasan ang bashing. Kahit anong bait mo Kahit anong tahimik mo Kahit anong iwas mo sa issue. May masasabi at may masasabi pa rin ang tao. Kaya kung papasok ka sa content creation, dapat handa ka mentally. Hindi pwedeng bawat criticism sobrang personal agad. Dahil once na inilagay mo ang buhay mo online, automatic na open ka sa reactions. At hindi lahat ng reactions positive. Alam nyo minsan, ang social media parang addiction din yan. Kapag nasanay ka na maraming nanonood sa'yo. Kapag nasanay ka na may followers Kapag nasanay ka na may engagement parang hahanapin mo rin. At hindi natin alam kung yun ba ang nangyayari ngayon. Pero maraming content creators ang umaalis muna sa social media, tapos bumabalik ulit kasi nami-miss nila yung attention, interaction, at support ng fans. At normal lang yun. Ang hindi lang maganda ay kung magbibigay ka ng statement tapos kabaliktaran agad ang kasunod na mangyayari. Pero syempre, may mga supporters din na nagsasabing ano bang masama kung gumawa siya ng YouTube channel? At tama rin naman sila. Karapatan naman ng kahit sino gumawa ng content. Karapatan din niyang maghanap ng pagkakakitaan. At hindi naman porket gumawa siya ng channel ibig sabihin agad may masamang intensyon. Kaya dapat fair tayo. Hindi porket nagtatanong ang tao, ibig sabihin hate agad. Minsan curious lang talaga ang publiko. Ang social media kasi parang kutsilyo. Pwede kang pasikatin. Pero pwede ka ring sirain. Pwede kang tulungan. Pero pwede ka ring ubusin mentally. At maraming content creators ang nakaka-experience niyan. Kaya importante rin talaga ang emotional maturity sa mundong ito. Hindi sapat na marunong ka lang mag-content. Kailangan marunong ka ring humawak ng criticism. At sa lahat ng gustong pumasok sa content creation, isipin niyo muna. Hindi lang views ang kapalit nito. Kapag sumikat ka, kasama dyan ang pressure.
Kapag dumami followers mo, dadami rin ang critics mo. Kaya kung gusto mo talaga ng tahimik na buhay minsan, kailangan mo ring umiwas sa public exposure. Dahil mahirap pagsabayin ang pagiging public figure at total privacy. Sa huli mga kaibigan, mga kalingap, wala naman sigurong masama kung gusto niyang bumalik sa pag-content. Ang gusto lang maintindihan ng mga tao ay bakit parang iba ang sinasabi noon at iba ang nangyayari ngayon. At valid din naman ang tanong na yon. Pero tandaan natin, sa likod ng social media accounts at YouTube channels, tao pa rin yan. Nasasaktan. Napapagod. At minsan nagkakamali rin. Kaya habang nagbibigay tayo ng opinyon, sana may respeto pa rin. Dahil ang internet mabilis manghusga, pero mas mahirap kapag nasaktan na ang totoong tao. Again, this is commentary para magbigay ng insight at opinion, hindi para mang-hate. At kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo rito? Totoo bang hindi na talaga maiiwasan ang bashing kapag pumasok ka sa mundo ng content creation? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang makabuluhang commentary.